pinahihirapan yung katawang lupa mo para makuha yung kaluluwa mo. Alright, okay, podcast muna tayo. Habang nagse-set up ng mga dapat gawin. Ang title nito ay Walang Kapanatagan. Bakit? Sa Sanlibutan. Nababalitaan mo ba ngayon ang mga balita? Magkakagera na. Yan ay ano, parang nagkakaroon ngayon ng usapin tungkol sa pagkakaroon ng Great Reset. Yung Great Reset na yun ay isang sistema kung saan magiging digitally na tayo. Lahat ng transaksyon kailangan maging digital. Paano nila ma-execute yun sa sangkatauhan? Buong mundo itong pinag-uusapan natin. Oo. Alam mo kung paano? Magkakaroon ng isang parang pandemic, gera yun ah. Gera na. Tamo, nag-reset nung kagaya dati. Tamo nun, wala akong nagawa. Mag-work from home. Kailangan magkaroon ka ng transaction digitally. Kasi yung transaction is contactless dapat. Ano? Ngayon, itong mga nangyayari, hindi lang ito tungkol sa Pilipinas ha. Dito sa Pilipinas, meron silang agenda. Sa ibang bansa, nangyayari na yung agendang yun. Anong pinaka-point doon? Magkaroon ng isang sistema ang pwedeng kumontrol sa ating Tapos tamo ngayon, kung ano-ano ng mga ginagawang simulation exercise daw, tapos mga ganito, ibig sabihin naghahanda na sila. Nagre-ready kasi may parating. May parating talaga? Hindi natin alam, malay mo, pandemic uli, 2.0, o hindi natin maintindihan o gerang kung ano man. Oo, maraming gera yun. Merong gera sa spiritual. Pero kumbaga, ang Pilipino natuto na dyan. Parang alam na natin, pero kumbaga, maghanda pa rin kayo, iba pa rin. Oo, kasi may kapanatagan kapag eto na yun. So, dumating na naman yung time na hindi na naman makalabas. Hindi natin wala na naman trabaho. Bagsak ang ekonomiya. Anong gagawin ng mga Pilipino? Ang gagawin ng buong bansa natin. Meron kasi ngayong alam mo itong tinatawag na kakaiba yung pinag-uusapan natin. Baka sabihin nila mga aning yung mga yan. Makakala mo alam mo mga mangyayari. Hindi ito informasyon na haka-haka lang. Ito ay galing sa mga researches. At syempre, kung ikaw naman ay updated din at ikaw naman ay laging naka-cellphone, maaaring hindi ka na nanonood ng balita ngayon, ng mga stress information na pwedeng mag-cause ng anxiety sa'yo, okay yan. Kaya lang, iba pa rin yung aware ka sa paligid mo. Dahil, ang media ngayon ay tinatakluban niya mga balitang yan dahil syempre baka siguro kinokontrol nga ng sistema ang media eh. Ngayon, wala talagang kapanatagan pa mundo ito dahil lahat dito ay panandalian. So, paano ka magiging panatag kahit ganito yung mangyayari sa atin? Wala ka pa din magagawa. Sino ko ba para ka hindi matupad yung plano nila? Ay may Project 2025 na yun si Trump. Ang wala. Marami doon nakapaloob. Isa doon ay yung digital currency natin. Babaguhin na nila. Paano yun i-adapt sa tao? Kukontrolin nila muna tayo sa ekonomiya natin. Kaya ang mangyayari nun, wala kang magagawa. Susunod ka na lang sa transition at sa cycle kung ano yung mangyayari. Halimbawa, hindi kung ano yung digital money. Halimbawa, hindi na naglalabas ng pera talagang turugan. Oo, malay mo. Kasi pwedeng hindi agad yun implementation ha. Hindi agad yun. Sundin nyo to, ganito na ang wala rin pati ang gobyerno natin, kahit yung mga ibang malalakas sa bansa, wala rin magagawa. Ang tanging paraan yan, halimbawa, bigyan ka ng example. Pagbibigyan ko ng example, pag ikaw ay gagawa ng isang bagong sistema, guguluhin mo muna yung bago mo ayos. Oo. Ganun din yun. Oo, ganun. Tamo nung pandemic, binago nila yung brinake nila yung na-stop lahat ng network, lahat ng population, lahat ng may nabili lang, teka lang. Ano yan? May bumibili lang. Ano dapat? Pero kumbaga, ang mga nangyari nun, na-stop lahat. Di ba parang stop lahat? Pero sino lang nakakagalaw nun? Napakahirap nun. Kung baga, ang nangyari doon ay magtsatsaku ka na lang. Tsatsaku ka ng ganito. Hindi ko kaya yun. Si Moises lang may kaya nun. Tapos gagano pa.
Ibig sabihin, talagang walang magagawa. Kung ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon, tuloy mo lang yan. Wala namang Kaya nga ang maganda, buddy, yung may mga resourceful ka hanggang ngayon, may sarili kang lupa. Boy, buhayin mo na yan. Buhayin mo na, magtanim ka na, mag-ano. Kasi alam mo yung mga bagay na hindi mo na kailangan ng pera para magkaroon nun. Halimbawa, meron kang sariling kamatisan, talong sa bakuran mo. Self-sustaining land. Oo, yun ang dapat. Talagang just in case na gaya nung pandemic, hindi ka nabibili, may sarili kang ganito. Oo. Siyempre, yung iba pa rin. Nalimutan ko yung bansa ngayon na lahat nawala ng kuryente. Nang hindi nila alam kung anong dahilan. Nalimutan ko kung anong bansa yun, pa-search na lang. Bakit? Yun nga eh. Siguro nga, merong great reset na gagawin din sa lugar nila. Kasi pag meron kang gustong ayusin, sirain mo muna. mas madaling ayusin yung sira. Sila pa rin yung may control sa bansa. Sila pa rin, oo. Sino kaya yun? Mga to? Sino kaya yun? Patingin nyo. Kaya ang amin lang dito. Yun na yan, yun yung mga bagay na hindi mo nakikita, gaya ng network, internet signal. Hindi mo nakikita yun, pero sila nagpo-control nun. Oo, isipin mo magkaroon ka ng... Satellite, yung mga ganun. Sinong nagpo-control ng value ng digital money? Halimbawa, nag-type ako ng 5,000 sa GCash. Pag sinend ko yun sa'yo, paano magkaka-value yun? Sinong nagbibigay ng rights para yung 5,000 digits na yun ay pwede mong ibili ng halagang 5,000 din? Alam ko na, si Anonymous. Anonymous yung mga yun. Kung hanggang ngayon ay panatag ka pa rin na tingin mo ang mundong ito ay ganito, ganito na lang, huwag kang mag-alala. Hindi lang naman talaga tungkol ang lahat sa pag-abot ng pangarap, sa paghahanap buhay, sa pagpapamilya. Hindi lang tungkol dito ang mundo. Kaya sabi ko nga, walang kapanatagan sa sanlibutan. Wala ka dito makikitang kapanatagan. Lagi dito may stress, pagsubok. Pero bilang isang mananampalataya buddy, kailangan aware ka din na mangyayari ang lahat ng yan dahil sa isang dapat adikain o at Meron. yan ay yung kaluluwa natin, ingatan natin dahil ang dami ngayong nagbebenta ng kaluluwa, hindi pa nila alam. Lalong-lalo na sa virtual world. TikTok ano? Ang dami. Maraming klase ng pagbebenta ng kaluluwa. Kala nila yung tungkol lang sa kayamanan, hindi ganun. Pero laging yun palang dahilan. Nagpo-post ka ng ganito para magkapera. Magbebenta ka na pala ng kaluluwa. Katawan. Oo, ang dami. Isasayaw, binabayaran ng TikTok. Pinahihirapan yung katawang lupa mo para makuha yung kaluluwa mo. Kasi pag nagdudusa yung katawan mo dito sa daigdig, gagawin mo ang lahat para mabuhay lang. Sino ba naman ako para gusto? Pero syempre, bilang tao lang, tuloy lang natin yung ating anak buhay. Ako nga pala si Moises Wadal Bayabay, nagbibigay sa inyo ng mga kaguluhan ng pag-iisip. Hindi. Yun para maging aware kayo na walang kapanatagan sa mundong to. Hanapin nyo yung totoong kaligayahan at yun ay nasa Diyos lamang. Aba, teka. Tangina, hindi naman pala naka-play.